Shape. Lahat po ba tayo pinagpala? Sa mga oras na ito ay atin pong inaanyayahan ang ating mga akay sa harapan at atin silang i-welcome. Sino pang mga may akay? Dalhin po ninyo dito sa harapan. Huwag po kayong mahiya, mga kapatid. Darating ang mga akay ni Lord para sa atin. So sa mga oras na ito na wala po tayong mga bagong dalo, ay dadako na po tayo sa ating pagpapahayag ng mga himala ni Yahweh El Shaddai sa ating buhay. Lahat po ba tayo pinagpala? Ang mga pinagpala ay pumapalakpak. Tumatalon. Talon. Ang gustong pagpalain na tumalon ng 7 beses. Amen. Sino pang gustong i-share ang kanyang blessing? Huwag po nating ikahiya na ihayag ang mga pagpapala sa ating buhay dahil tunay nga na sa bawat minuto ng ating buhay, tayong sinasamahan ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. Sister? Sister Mar. Hello, good morning po mga kapatid kay Yahweh El Shaddai. Nais ko lang pong ibalik ang pinakamataas na papurit pagsamba sa ating Diyos na buhay. Dahil kagabi po, ibinigay ng amo ko ang aking sweldo. Tapos ay meron pong ekstrang 2,000. Sabi ko, bakit sobra ang aking sweldo? Sabi niya, extra kong bigay sa iyo yan. Kaya glory to God sa iyong papuri pasalamat. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Sino pa pong gustong maghayag? Sister? Ay, si Mami ng isang cum laude. O, dadahan. Good afternoon po mga sister. Nandito po ako para i-share ko yung kalooban ni Lord sa akin. Nung umuwi ako ngayon, natulala ako kasi yung 5 taong kong pagdadasal sa bunso ko na makulit siya lahat-lahat. Ngayon, answer prayer po ako. Napakabait niya ngayon. Thank you, Yahweh. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Congratulations, sister, at sa anak mo. Sino pa pong pinagpala? Sister Rose. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating Diyos na buhay. I-share ko po na nagbigay si Amo ng maraming shoes. Ang mga shoes ko po sa aking lagayan, tinanggal ko lahat ang mga luma, pinalitan ko po ng mga bagong bigay ni Boss. At mga damit din, marami siyang binigay. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh. Amen. Sino pa pong gustong maghayag ng kabutihan ng Diyos? Meron pa? Wala na? Okay. Sa oras na ito, dadako na po tayo sa panambahan sa ating Diyos na buhay. Pangungunahan po tayo sa pangunang panalangin ni Sister Rose Balboa. At sasamahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry sa pangunguna ni Sister Agnes Divino para sa ating praise and worship. Magsitayo na po tayong lahat. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, Amen. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na buhay na siyang lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailan paman. Lord God, sa mga oras pong ito, patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, dinadakila at pinapasalamatan. Tunay napakabuti mo, O Lord, sa aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami sa isang linggong nagdaan na kami po iyong ginabayan sa aming pagtatrabaho. Lord God, maraming salamat din sa banal na misa na kanina dinaraos ni Father Radja, O Lord God. Dalangin namin na patuloy mo po siyang pagpalain sa kanyang buhay. Maraming salamat sa banal na Eukaristiyang aming natanggap, O Lord God.
Panginoon, sa mga oras pong ito, nandirito kami ng aking mga kapatid. Dumudulog sa iyong mahabaging trono, humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Tunay nga, O Lord God, na patuloy po kami nagkakasala sa aming isip, salita at sa gawa. At gayon din, O Lord God, sa aming pagkukulang sa iyo. Dalangin namin na hugasan mo po kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesus mula ulo hanggang talampakan at gawing kalugod-lugod na magpuri at dudulog sa iyong mahabaging trono. Lord God, tinataas namin ang iyong gawain sa araw pong ito. Inaamin namin na wala po kaming magagawang sagana sa amin, O Lord God. Kaya dalangin namin ang pagsama mo po sa bawat isa. Mula, O Lord God, sa worship team, Panginoon, sa mga banda, sa choir, sa mga mananayaw, O Lord God. Sa awiting aming inihanda, O Lord God, dalangin namin na mabuksan ang durungawan ng kalangitan at ibuhos mo po ang iyong pagpapala sa bawat isa, O Lord God. Panginoon, katagpuin mo po ang lahat ng mga nandirito, O Lord God, ang aming mga kahilingan, Panginoon, nasulat man namin at di nasulat, alam namin, O Lord God, na darating po, Panginoon, on the way ang lahat ng katugunan, O Lord God. Pagpalain mo po ang mga bagong dalo at gayon din ang mga datihan, O Diyos. Ama, tinataas namin ang aming pagbabible study, O Lord God, sa pamamagitan ni Brother Bay Gonzales, O Lord God, na iyo pong sinugo dito sa bansang Hong Kong, O Lord God. Pagpalain mo po ang kanyang buhay, itago mo po siya sa iyong likuran na ikaw ang makita sa kanyang katauhan, O Lord God. Mangusap ka po muli sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng lingkod mo pong ito, bagong kapahayagang sa iyo nang gagaling, O Lord God. Ama, inaangkin namin ang 100% na tagumpay ng iyong banal na gawain sa araw pong ito, O Lord God. Sa iyo ang lahat na kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po, isang malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Sige po, itaas natin ang ating dalawang kamay. Malaya nating ipalakpak sa ating Diyos na buhay. Amen, Lord. Sabay sigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Alam niyo po, bibihira yung ganitong pagkakataon na nagkakasama-sama tayo from Monday to Sunday. Kaya po, sige po, harapin muna natin ang ating katabi at kamayan po natin, sabihin po natin, kamusta ka na kapatid? Ano po ang sagot? Thanks God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na! Sige po. Mayaman pa! Matalino! Matuwid! Marangal! Wagas ang pag-ibig! Malaya! Payapa ang kalooban! Maginhawa at matagumpay! Sa masaganang palakpak sa mga matatagumpay na anak ni Yahweh El Shaddai. At iyak po ang tagumpay kapag tayo po ay sasamahan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. And choosing God first over anything else is the best decision we make today. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At kami po ay yung tinipon sa muli sa banal na lugar na ito upang ika'y papurihan, pasalamatan. Thank you, Lord. Sa muli, Panginoon, inanyayahan namin ng iyong banal na Espiritu Santo. Kumilos ka, Panginoon. Manahan ka sa bawat isa. Nang sa ganun po ay mabuksan ang aming mga puso, ang aming pandinig. Nang sa ganun ay lubos naming matanggap ang iyong kapahayagan sa araw na ito. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We want to know you more, oh Lord, so that we could love you more and so that we can love like you. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Come on, church. Kung alam niyo pong awiting ito, samahan niyo po kami. Hallelujah. Lord, I want to know you more. In your presence, I feel secure. Even trials will come my way. I choose to serve you, Lord.
choose to serve you, Lord. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. Oh yes, Lord. My heart is trusting you. My heart is trusting you, for your word is a message of truth. I lay my life to you, forever I'm with you. My heart is trusting you. My heart is trusting you, for your word is a message of truth. I lay my life to you. I lay my life to you, forever I'm with you. Knowing you, God. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship. Knowing you is our desire, God. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. As I worship you. As I worship you. As I worship you. Praise God. Sige po. Hallelujah. Sige po. Bigay natin ng isang masaganang palakpak sa ating Diyos na buhay. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sinabi po sa John 14 verse 13 to 14. Sabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, ask anything in my name and I will do it. For by this, the Father in heaven is glorified through the Son. Amen? Sabi po, humingi po tayo ng kahit na ano po sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Amen. Kaya po, sige po, i-declare natin by faith. Sabihin po natin, I declare that I am free. That I am free. I declare I declare that I am healthy.
that I am healthy. I declare. I declare I am wealthy. that I am wealthy. I declare. I declare I am blessed. that I am In blessed. Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Sige Amen. po, tayo magbabalik papuri sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Woo! God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Oh, oh, oh. Come on. Once again, God is fighting for us. Hallelujah. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Glory to God. Carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift You high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Now put your hands up in the air. Sige po, itaas ang dalawang kamay at ipalakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Come on! Woo! Come on! Come on! Glory to God! God is fighting for us, pushing out the darkness, lighting up His kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will
Jesus. Hallelujah! Therefore, God has the resurrection power. Amen? Amen. Kaya kayang-kaya niyang buhayin kung ano man ang umaandap-andap sa ating mga sarili ngayon. Amen? Praise God. Kaya tayo Hallelujah. patuloy na magpupuri sa ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your Holy Spirit. Ramdam po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa araw na ito. Amen. Hallelujah. 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 Tanggapin mo, Panginoon, ang alay ng aming mga puso na papuri at pagsayaw, kasama ng aming mga mumunting handog. Hallelujah. Hallelujah. Talugdan mo ito, Panginoon. Amen. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, ituon natin sa muli ang ating mga sarili sa presensya ng ating Diyos. Damhin natin ang pagkilos ng kanyang banal na Espiritu Santo. Hallelujah. We want to lift your name on high, O God. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Come on. Can I invite everyone to say hallelujah? Hallelujah. Come on. Let us glorify our living God. Hallelujah. Come on. Open your lips. Open your lips. Come on, every touch. Glorify the Lord. Resurrected Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord, I lift your name on high. Once again with one voice. To work, to shine away from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to shine away from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to shine away from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to shine away from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Thank you. Lord, we lift your name on To God be the highest glory.
And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Ergam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Lamb, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai.
of the Lord. Glorify your name, O Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words would take their hand, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise you, Jesus. Tayo manalangin sa biyaya ng Panginoon sa napakalaking pribileyo na binigay niya sa atin upang makasama niya tayo itong holiday na ito, na magbigay kayo ng panahon sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na aming Ama, samahan mo kami, sundan mo ng pagpapala ang aming pagtitipong ito. I-bless mo ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong mga salita. Pagpalain mo rin ang kanilang mga puso na maintindihan nila, maunawaan nila ang iyong mga salitang ipapahayag ngayon. Pagpalain mo ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang pong mga employer, ang kanilang pong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng maghapong ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Purihin si Yahweh El Shaddai. Si Cristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah! Yeah! Hallelujah! God is good! All the time! All the time! God is good. Oh, galaw-galaw para hindi pumanaw. Babawi tayo dito kasi bawal sumigaw doon sa labas. Dito. Okay. Ang topic po natin is about you are not far from the kingdom of God. Ang ating gospel, Mark 12, 28 up to 34, ang atin pong aralin o ang ating topic kinuha po natin sa verse 34, no? Sabi nga ng ating you are inside the church, but your mind, your spirit, outside the church. Laging sinasabi yun yung aming professor, are you with me? Kasi ang mga preacher, ang hirap turuan ng preacher. Kasi puro mga ngaral at yun. May mga iba-iba ng na input na talino. Kaya sinasabi lagi ng professor namin, pag nagkwentuhan doon, nag-umpisa, are you with me? Kaya hindi ako umupo sa hulihan, dito ako lagi sa unahan. Kasi kung ayaw nyo makinig, bahala kayo sa buhay ninyo. Ang sabi ng Diyos, ang mayroon, bibigyan pa ang kakaunti. Sus, Ginoo ko, kaunti lang nga. Kukunin pa sa iyo at ibigay sa mayroon. Okay, in Mark 12, 28 verse 34, the great commandments. A teachers of the law was there who heard the discussion. He saw that Jesus had given the Sadducees a good answer. So he came to him with a question. Which commandment is the most important of all? Jesus replied, the most important one of these, listen, Israel, the Lord our God is the only Lord. God, the Lord your God, will all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second most important commandment is this, love your neighbor as you love yourself. There is no other commandments more important than these two. The teachers of the law said to Jesus, well done, teacher. It is true, as you say, that only the Lord is God, and that there is no other God but me. And you must love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and you must love your neighbor as you love yourself. It is more important to obey these two commandments than to other of altars, animals, and other sacrifices to God. Dito na tayo sa ating topic. Jesus noticed how wise his answer was, and to be told him, you are not far from the kingdom of God. After this, nobody dared to ask Jesus any more question. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo, kaya lumapit siya na nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos,
siya lamang ang Panginoon. Siya lamang ang Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawang, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro. Wika ng Eskreba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa lang ang Diyos at wala ng iba. Liban sa Kanya, ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinag-aarian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Jesus. Salamat sa Diyos sa pagkabasa nito. Amen. Hallelujah, hallelujah. Is my friend a man, yet a God is my friend, a servant yet a king. He stays with me every moment of my days, is the lamp to my feet, a light to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and taught me what is right of all my friends. You're really different. You shape my heart to love as you have loved. There's all things, believe all things, all things, all things. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, My friend. Amen. Palapakan natin si Lord. Alam mo, yung awitin na yan, hindi mawala sa puso ko yan. In 1988, may programa po ako sa DWXI ng Jesus, My Friend. 9 years. Nung pinatigil kami ni Brother Mike, kasi nga, yung ibang mga kasama ko nagtayo na sa sarilang ministry,
Sabi rin ni Brother Mike, ayaw ko ng ministry inside the ministry. O, pinatigil kami. So, hinahanap ko yung aking team song, wala na. Kahit saan mo, noong kinanta ni Brother Jeffrey, nabuhay yung aking team song. Team song ng programa ko, ang programa ko ng Jesus My Friend. Magandang hapon po sa inyo lahat mga kaibigan. Ito ang programa Jesus My Friend. Ito ang inyong igsuon, utod, hinigugma, Brother Bay. Oh, yan. Isipin nyo, 9 years. Ha? Yung 9 years ng Diyos ko po, ang tagal-tagal noon. Pero kailanman di ako iniwan ng aking kaibigan. Totoo po, Jesus my best friend. Jesus my friend. Iwanan ka man ng lahat ng kaibigan mo, asawa mo, anak mo, kamag-anak mo, si Jesus di kanya iiwan. Amen? Amen po ba? Okay. Magsipo po kayo. Ha? Alam mo, yung topic na ito, the greatest commandments, yung pong pinakamahalagang utos, inaral na po ito ng maraming mga ngaral. Alam na ng tao to na ang utos ng Diyos, yung 10 utos, hindi nagagawa ng tao. Pagdating ni Jesus sa New Testament, binawasan ni Lord ang 10 utos, ginawa na niyan 2. Pero ang sabi ni Lord, ano ba kayo? 2 lang nga yan, di pa niyo masusunod. Kasi napakabigat yung 2 utos na yan. Ibigin mo ang Diyos ng buo. Ayaw ni Lord ng kalahati. Ayaw ni Lord ng 70%. Ayaw ni Lord ng 99%. Ang gusto ni Lord, 100% mahalin mo siya. Amen? Okay? Ang pangalawa po, pangalawang utos, napapaloob to sa kapwa. Kapwa ko, mahal ko. Tingnan ninyo. Sa pangalawang utos, mayroon pong denying yourself. Sabi ni Lord, if you follow me, deny yourself. Ang utos ni Lord, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya na iyong sarili. Sabi ng ibang mga Kristiyano, pwede ba baliktarin natin, Brother Bay? Ibigin mo ang sarili mo bago ang kapwa mo? Kaya maraming mga Kristiyano makasarili. Walang ibang iniisip kundi yung sarili niya. Amen? No? Even our politician. Hindi naman tatakbo ang mga yan kung wala silang best interest. Amen po ba? Lahat po ng tao, pinakamahalaga, na tinitingnan ni Lord, what is your motives? Sabi ni Brother Mike, hindi ko kailangan ng marurunong at matatalino na mga preacher. Ang kailangan ko lang, marunong magpasakop at marunong sumunod. That's all. At pangalawa, ang statement ni Brother Mike, if you want to serve this ministry, clear your motives. Kung ang motibo mong sumikat, huwag ka dito. Amen? Kailangan malinaw ang motibo mo. Lord, I will serve you because I love you, Lord. I will serve you because I love you. You are given life to me. Bakit ka umatin?
Eh dapat, hindi nyo ba alam, tinanong ko kanina yung sumundo sa akin, si Sister Amalia. Sister Amalia, look. Halos mga Pilipina, nasa lubong namin sa train, may kanya-kanyang dalang mga bag, naka-short. Sabi ko, ang lakas ng loob nito. Tigulang na. Naka-short pa. Ha? Lord, patawarin mo ako. Na? Mapalad kayo sapagkat inunan niyo si Lord. Ha? Mas mapalad kayo. So, anong sinabi ni Jesus? Huwag na tayo doon sa pinakamahalagang utos. Narinig mo na kay Father yan, narinig mo na sa lahat mga preacher na yan, narinig mo na sa YouTube, narinig mo na lahat. Isa lang nagbigay sa pansin sa akin dito, yung verse 34. Maging si Jesus ay hangang-hanga siya sa katalinuhan ng eskriba, sapagkat ang mga eskriba is not ordinary people. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng eskriba? Sila po ay mga dalubhasa sa kautusan ni Moises. Sila po yung nag-aaral sa Moisaiklo. Mga batas ng kautusan ni Moises. Ang eskriba, dalawa po yan, eskriba, pareseyo. Dalawang grupo yan. Itong eskriba, sila po yung mga dibatista. Ang mga pareseyo, sila yung tumitingin sa mga batas ni Moises at sila yung nag-i-implement. Walang pagkakaiba yon sa Congress at saka sa Senate. Sino ang gumagawa ng mga batas? Kongreso. Tapos ang dami naman mga bubo. Sinong gumagawa ng batas sa Senado? Ikaw, Senador, ilan na bang batas ang ginawa mo na napakinabangan ng mga Pilipino? Tapos, mainggit kayo kay Lito Lapid. Bakit nanalo si Lito Lapid? Aba, yung mama, inamin niya ako high school lang. High school nga siya. Ang advisor niya, matatalinong mga abogado. Siya nag-isip ng batas na proteksyonan ang mga katulong, proteksyonan ang mga driver, proteksyonan ang mga houseboy, proteksyonan ang mga maliliit na tao. At ang dapat, may mga SSS, may mga insurance itong mga maliliit na tao. Kaninong batas ang nakinabang ang mga Pilipino? Yung batas na ginawa ni Lito Lapid. Yung ibang mga senador, 1,000 batas ginawa. No heard, di ko nga marinig kung ano yung batas mo. Amen po ba? Ito po mga Pariseo, mga eskriba. Kaya hindi po nila matanggap si Jesus kasi sinabi na, who you? Son of Mary, son of Joseph, carpenter. Sino ka? Pero hindi nila alam na si Jesus, ang karunungan niya at katalinuhan ay galing sa kanyang ama, si Yahweh El Shaddai. Amen? Okay. Itong verse 34, tingnan niyo ang sabi dito ni Jesus, sa Tagalog na lang, sabi ni Jesus, nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Hindi pa pinagharian. Malapit pa lang. Amen? Tingnan ninyo, Sabi po dito,
What does it means you are not far from the kingdom of God? Jesus said the scribe was not far from the kingdom because of his understanding, but he was still outside the kingdom. Iba po yung nakapasok ka sa kaharian kaysa yung sa labas ka lang. You are the member of El Shaddai, tithers of El Shaddai. You are not ordinary attender o followers. Dahil ang followers, pag gusto niyang sumunod, susunod siya. Kung gusto niyang dumalo, dumalo siya. Pero itong mga choir, ito sila. Hindi po sila ordinaryong member ng El Shaddai. Iba po yung listeners, iba po yung followers, iba po yung workers. Pag ikay workers, qualified ka. At naroon sa application ng El Shaddai, if you apply workers, kailangan 3 years ka na sa ministry, then naka-attend ka na ba ng CLSS, Catholic Life in the Spirit Seminar? Tingnan mo yung requirements na yun. Dito sa El Shaddai, walang palakasan. Amen. You know? Bago ako mag-preacher, 3 taon akong tagabitbit ng attaché case ng elder. Wala akong ginagawa, kundi tagabitbit lang. Yung attaché case ni Leo Panelo. At ang sinabi sa akin, umupo ka lang dyan sa unahan, makinig ka. Sipin mo, 3 taon ako, tagabitbit, tagaupo lang. Makinig ka. Ito na. Sabi ni Brother Leo, may natutunan ka ba sa pagsama-sama mo sa akin? Upo. O, sige ha. Nagkaroon ng anniversary dyan sa Baclaran. Ang tao, more than 500 people. Nagtaka ako sa aking boss. Bakit siya ang nag-MC? At sabi niya, umupo ka lang dyan. Siya nag-MC. At nung kinanta ng El Shaddai, ang kanyang intro, at ngayon, ang gagamitin ng Diyos upang magatid ng mabuting balita ay ating kapatid, si Brother Bay Gonzales, Sus Mariosip. Ako ang magtutok! Alam mo, ang lagkit ng aking pong pawis. Tiningnan niya kung may natutunan ako sa loob ng 3 taon na pagsama ko sa kanya. Doon ko nalaman na ang ating isip ay parang computer. Pag mayroong ipinasok, mayroong lalabas. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Makinig ang may mga pandinig. Maniwala po kayo. Na yung sinasabi ng aking trainer, mentor, nung ako'y tumayo, kopyang-kopya ko. Doon lang nagkaiba. Natuwang-tuwa si Brother Leo nung sinabi ko, huwag niyong laitin ang Bisaya. Kasi ang Bisaya marunong mag-English, marunong mag-Tagalog. Kayong mga Tagalog, hindi kayo marunong mag-Bisaya. Sige nga. Ang alam mo lang Tagalog eh. Punta ka sa Mindanao, punta ka sa Visayas. Tingnan natin kung anong mangyari sa iyo. Ako? Sus, ambot sa imo, tanan nga hambal. Alam ko rin. Mayong hapon kaninyong tanan, mga igsuon, mga hinigugma, mga higala. Maupay na adlaw. Diyos mabalus sa inyo gabus. Ay siya.
Ay, sa Batangas Ah? Mas maganda yung marami kang salita. Amen po ba? Nihongo ni wakarimashita. Hai. Shugui. Arigatou. Bakit nag-aral ako ng Nihongo? 2 years ako missionary, tapos pag uwi ko, wala akong alam ng Nihongo. Ako, hindi mo ako ibibinta ng Hapon. Nihongo ni wakarimashita. Amen? Noong sa Singapore ako, I learned the English subject. Dahil ang mga Singaporean doon, hindi po nagsasalita ng puro English. Yung 3 years ako sa Singapore, I can deliver very, very good English. Amen? Nagprograma ako sa Indonesia. Ang nakikinig sa Singapore. Oh, you are listening now to the 101.5 FM. I am Brother Bay Gonzales. Hey, how are you? Ito naman mga Indian na barok-barok. Brother Bay, be sure, tomorrow. Ano tomorrow? Yan ang style ng mga Indian Singaporean. Pero maniwala kayo, pinaka-the best na maliwanag sa English ay ang mga Pilipino, anywhere, kahit saan, hindi mo ikahihiya ang mga Pilipino at Pilipina. Amen? Amen po ba? Dito. Nagtuk ako dati dyan malapit sa Queen Elizabeth. Sabi ng isang sister, daming mga foreigner. Brother Bay, diretso, Tagalog, ako na magpapaliwanag dito sa aking kasamang akay. Di diretso ako Tagalog. No? Tapos yung mga katulong, yung mga akay nilang mga inchik, sila nagpapaliwanag. Amen? Amen. Madali kapatid. Alam mo, pag mayroon kang teachable spirit, matututo ka. At iyon ang mga pinaghaharian ng Diyos. Marunong sumunod, marunong makinig, at ang mga pinaghaharian ng Diyos ay mayroong kababaang loob. Amen? Ngayon, ano sinabi ni Jesus doon sa eskriba? Ang sabi niya, marunong ka. Tungkol sa kaharian, malapit ka pa lang. But he was still outside the kingdom. The scribe interest was merely their theoretical and intellectual. He was interested. Iba po yung intellectual knowledge sa knowledge na galing kay Lord. No? Yung intellectual knowledge, ang galing nito sa Biblia. Ang tanong, sinasabuhay mo ba yung sinasabi mo? Yun lang, ikapo. Sabi mo, nakikinig ako. Pero hanggang ngayon, di ka pa rin nagbibigay ng ikapo sa Panginoon. Ako, 42 years na. I will exercise forgiving. Kaya mayroon akong karapatan magsabi, kung ako nagyaya, ako ang taya. Amen po ba? Bakit? Wala akong niyaya dito na siya ang pinagbayad ko. Amen po ba? Kasi, pag ako magyaya ng kape, hindi McDonald's, Starbucks. Woo! Amen? Amen po ba? Pero kung ikaw magyaya sa akin sa Starbucks, be sure na ikaw magbayad. Amen?
Ito na. In discussing religion, but not actually practicing it. Yon. Itong mga eskriba, ang galing nila. Sa debate, ang galing nila. Sa reliyon. Pero hindi nila pinapractice yung sinasabi nila. Amen? Sinasabi mo, God is love. Kaya yung disciple na inasan ko sa Tarlac, ang sabi ng isang workers, nagkuha kami, permission doon, kadami-daming tao, siguro mga 2,500 yung workers. Lumapit sa akin yung worker, Sir, yung inassign yung disciple dito, sinapian ng demonyo. Bakit? Kanina po, hindi ko naman alam na nag-fasting siya. Inalok ko siya ng pagkain. Sinigawan niya ako at nanlisik ang mata. Alam mo, nagpa-fasting ako? Tapos, alukin mo ako ng pagkain? Lapit sa akin yung worker, may demonyo, yung preacher, may demonyo. Nanlisik ang mata. Ano namang kinalaman doon sa pagpapasting mo? Sagutin mo. Kung inalok ka ng pagkain, sabi, sister, bawal sa akin kasi nagpasting ako kanina. Pero pagalitan mo yung tao. Hindi nga alam ng sister na yon kung nagpapasting ka. Kaya minsan nasisira ang Diyos sa mga Kristiyano kuno na masama ang ugali. Di ba? Ang inaasahan ng tao, pag tinawag kang Kristiyano, mabait, mapagmahal, matulungin, mapagpakumbaba, laging nakangiti, hindi nakangiwi. Amen po ba? Amen? Alam mo ba ang pagdami ng attender? Depende yan doon sa nangangaral. Kasi yung umaten, at hindi nadama sa iyo yung sinasabi mo, hindi na babalik yun sa gawain. Pero yung mga taong pinagpala, pagbalik noon, may akay-akay. Halika. Punta tayo sa El Shaddai, pinagpala tayo doon. Yun ang sinasabi ko sa iyo, na magiging buhay na saksi ka. At sinabi ni Lord, magiging Biblia. Alam niyo ba, pag sinasabuhay mo ang salita ng Diyos, ang tingin sa iyo ng tao, ito ang Bibliang naglalakad. Amen po ba? Yan ang tinatawag na living witness. Buhay na saksi. Purihin natin si El Shaddai. Okay? Number 2, what makes us far from God? We will always feel far from God when we ignore Him. Ignore. Ano yung ignore? Binaliwala mo. Inimbitahan ka, sister. Atin tayo sa gawain. Busy ako. Sister, atin tayo sa gawain. Next time. Sus, naubos na yung ano mo. Yung kontrata mo, puro next time ka pa rin. Amen po ba? Pag niyaya mo, pakidasal na lang. Ipanalangin mo magkasakit yan. Sigurado, sasama sa'yo yan. Ay, sister, pwede ba sumama sa El Shaddai? May sakit ako. Ang Diyos, iba-ibang pamamaraan. Amen po ba? Palapakan natin si El Shaddai na. Woo! Okay. Live independently from Him or rush about expecting Him to tag along. And while humanness falters between spiritual time and plenty in time of one feeling near to God is always just a whisper away as we acknowledge His presence with us. No?
Alam mo yung sa, may awitin, near to God, yung, ano ba yun, yung, may awit yun eh. Bring me to near to God. Ha? Hold me close. Let your love surround me. Ha? Hold me close. Draw me to your Kaya gustong-gusto ko yung awitin na Power of Love. Kasi 1,000 days pinapatugtog ko araw-araw sa Singapore. Kasi bawal po ang platter sa Singapore. Mag-isa ka lang doon, ikaw mamamlansa, ikaw ang magluluto, lahat. Wala kang marinig doon kung yung malaking lagitik ng relo. Tik, tik, tik. Pag hindi ako magpatugtog, wala pang 1 taon may saltik na ako. Sa sobrang tahimik. Kaya ang pinaawit ko lagi, okay, ito na. Pindot. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renew, flowing from the grace that you have found in you. Lord, I want to know, let us see in you the mysteries of by the power of your heart. Hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side. Alam mo, hindi pa tapos yung awitin, nakahuragok na ako. Araw-araw yun, hindi, walang paltos yun. No? Tingnan mo yung presence ni Lord. Hold me close. Let your love surround me. Hindi nyo ba alam ang pag-ibig ng Panginoon ay dadaloy sa bawat isa, sa bawat lahat nandito ngayon? At yung bagay na yan, iyon ang magdadala sa iyo para mapalapit na papalapit sa ating Panginoong Diyos. Woo! Amen! Amen po ba? Na? Sabi nga ng isa, brother, salamat ha. Bakit naman? Kasi ikaw ang ginamit ni Lord para mapalapit ako kay Lord. Yung mga taong nag-akay sa inyo, pasalamatan nyo. Huwag nyo i-chismis. Amen po ba? Okay. Narito. Ang kasunod. What to do when your heart is far from God? Anong gagawin mo? Na alam mo, malayo ka na sa Diyos. Maramdaman mo kung malayo ka na sa Diyos eh. Dry na dry ka. Para bagang nag-iisa ka na lang. Para bagang iniwan ka na lahat ng tao. Anong gagawin mo ngayon? Go back to Jesus. Bumalik ka kay Jesus. Go back to Jesus in His grace. Amazing grace, how great. Ayan. Puro kantahan na lang tayo niyan, no? Go back to Jesus in His grace. Pag alam mo medyo malayo ka na sa Diyos, salamat sa Diyos. Maraming mga nagkaroon ng hindi sila masaya. Bakit ngayon?
parang tila baga dry na dry ako. Kasi magkaroon po tayo, pag tayo hindi na makapakinig sa salita ng Diyos, absent sa gawain ng Panginoon, magkaroon ka ng spiritual dryness. Kasi inuutos ng Panginoon. Ang sabi ni Lord, Hebrew 10:25, huwag ninyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan upang palakasin ang isa't isa, lalo na ngayon nakikita niyong nalalapit ng pagdating ng Panginoon. Pangalawa, Joshua 1:8, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin niyo ito araw-gabi upang matupad niyo ang lahat ng nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay ang iyong buhay. Amen. Yung salitang wag, utos yan. Amen? Okay, number 2. Go back to the Word, to the Bible. Magbasa ka ng Biblia. Bumalik ka sa salita ng Diyos. Hindi sa pangako ng tao. Hindi sa salita ng mundo. Bumalik ka sa salita ng Diyos. Go back to the Word, to the Bible. And number 3, what do you win? Your heart is far from God. Number 3, the Scripture, go back to prayer. And gather with the people of God in just as God. Ito, people of God. You are the people of the Lord, no? Tandaan ninyo, go back to pray. Prayer is our communication to God. Bakit ka nangihina? Hindi ka na nagdadasal. Pag nagdasal ka, naiinip ka pa. Samantalang pag nagdadasal ka, that is the time to talk Jesus at maramdaman mo, Panginoon, sorry ha, tao lang, mahina, marupok. Intindihan ng Diyos yan kung ano ang kahinaan mo. Kausapin mo siya. Don't talk to mga taong chismosa. Wala ka mapapala dyan. Talk to God. After your work, okay. Close your eyes, then prayer. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taas. Magdasal ka sa Panginoon. Yan ang kulang sa iyo. Hindi ako bumababa ng bahay na wala akong ginawa. After wake up, okay. Siyempre, pupunta ka muna sa CR. Alangan putok na yung ano mo. Pagkatapos doon, ayos ka. Naglalagay ko na lang sa batok, tapos exercise, yan, calisthenic. After that, okay, that is the time to prayer. Huwag kang magdasal na walang kondisyon. Baka sampaling ka pa dyan eh. Magdasal ka na kondisyon ang mind mo, isip mo at puso mo. Okay, Lord. Okay? Lahat ng topic ko, ako ang sumulat. Tandaan niyo yun. At lahat ng topic ko, tinatanong ko si Lord, ano bang message mo ngayon, Lord? Hindi yung sabi ng iba, pinakamalang utos, narinig ko na yan. Sabi ng isang preacher, may pumasok doon sa squatter, lasing. Sabi ng preacher, hindi nyo ba alam na mahal kayo ng Diyos? Sabi ng lasing, tagal ko na narinig yan. No? Ay, yung preacher namin dating NBI, ay may dalaging 45. Pag hindi ka tumigil mamaya dyan, makikita mo. Nakita mo to? Ang puso ko nagbago na, pero ang kamay ko hindi pa nagbago. Nung makita ng lasing, yan ang hindi ko pa narinig. Palapakan natin ang Panginoon.
Hindi kasi dyan sa El Shaddai, all kinds of people, may NPA, may police, may NBI, mga preacher na ngayon. Tawa na tawa ako. Namatay na yung preacher na yun eh. Sabi niya, tumigil ka diyang lasing ka. Nakita mo to? Sabi ng lasing, oh, bago yan ah. Dahil sa pag-ibig, narinig ko na yan. Okay. Malapit na tayo, Brother Jeff. Kailangan bago magkuhan na. Wala na tayo dito, bago mga 2:30. Ha? Okay. Ito na, dito na tayo ha. How do you know if you are far from God? Mayroon pong 8 signs you might be wary it will doing. Number 1, lack of prayer. Magbalik ka sa pagdasal. Nagkulang ka sa pananalangin. Iyan ang dahilan kung bakit, ano ang gagawin mo para mapalapit ka ulit sa Panginoon. Okay, start. Every day, prayer. More prayer, more power. No prayer, no power. Okay, number 2. How do you know if you are far from God? Number 2, para malaman mo, half-hearted. Yung half-hearted, aatin ba ako? Hindi. Half-hearted, tunga-tunga lang. Half-hearted praise. Sumasamba ng iba, sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Ikaw naman, sinasamba kita. Kaya half ganito, hindi makataas ng kamay. Ang pagpupuri mo, may bibig mo nga hindi mo mabuka. Pag nasa gawain ka, bigay todo ang pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Tapos, dapat ikaw decision maker. Sabi ni Lord, kung malamig ka, malamig ka. Kung mainit ka, mainit ka. Kung ikay malang hininga, isusuka kita. Yan yung mga half-hearted. Sinusuka yan. Paggawain ng Panginoon, put priority. Ilagay mo ang panahon mo, unahin mo si Lord bago ang lahat. Amen. Guarantee you, may blessing si Yahweh El Shaddai sa'yo. Woo! Amen! And number 3, habitually missing church and prayer meeting. Malalaman mo yun kung malayo ka na sa Panginoon. Yung iyong dating habit, ang habit, yung kaugalian mo, yung ginagawa mo lagi dati. Habitual. Pero is a bad habit yung matakaw. Yung kain ng kain, kahit busog. Is a bad habit. Pero yung habit to umaten, masipag sa pag-attend, pagdalo, sa prayer meeting, sa simbahan, sa anumang gawain para sa Panginoon, iyon ang pinakamagandang paraan upang ikaw maging malakas sa pananampalataya. Amen? Number 4, how do you know if you are far from God? Murmuring and complaining. Iwasan mong magreklamo. Iwasan mong mag-ingay. Anong murmuring? Complaining. Ano ba yan? Ang takal naman preacher na. Kaya ako pag may nakita akong nakatingin ng relo, isa lang ang kahulugan yan. Itigil mo na, brother. Bye. Ay, wala pa akong nakita nakatingin sa relo. Amen? Number 5. Spike level of temptation and intensified longing from work of worldliness. Ang level po ng
madali ka nang matukso. Amen? Amen. Pag may babae maghubad sa akin, dadamitan ko yan. Hallelujah. Totoo yun. Bakit? Nasubukan ko na sa Japan yan eh. Ang mga babae sa Japan, walang sinabi yung mga artista sa Pilipinas. Sa kinis, ganda, bata. Minsan nga eh, ang babae magpapakita ng motibo, iba. Pagkuhan yan, pakita yung kanyang, isipin mo, nagsasampay na kanyang tibak doon sa Tapos, ang babae pag nagpakita ng motibo, iba yun. Ikaw naman na lalaki, kung alam mo, itong sinasabi, spike level of temptation and intensified longing for worldliness. Makamundo yan eh. Amen? Amen po ba? Sabi ko nga, sa tagal ko mission sa El Shaddai, kung nagluko ako noong 1988 pa, nanay ang nanliligaw para patabihan ang kanilang anak. Noong 1988 naman kamukha ko si Michael B. Sus, Ginoo ko. Amen? Ngayon, kamukha ko daw si Andrew Ina. Ay, nako, ambot sa inyo. Dalawa. How do you know if you are far from God? Number 6, quick to anger, quick to offense, quick to speak. Yung madaling magalitin, wala namang kabagay-bagay, galit na galit. Madaling magalit, madaling ma-offense, at madaling magsalita ng mga bagay na masama. Ayun, isang palatandaan na malayo ka na sa Diyos. Amen? Yung topic natin, i-share ninyo yan sa mga kaibigan nyo. Okay. Number 7. Ano yung number 7? Number 7, how do you know if you are far from God? Number 7, unwillingness to participate in the kingdom of God. Wala ka ng ganang sumama. Mag-participate. For example, sa choir, pag absent ng absent yan sa practice, nanlamig na yan. Amen? Amen po ba? Kasi yung mainit na mainit, halimbawa, gawain ito. Sasabihin nila, uy, isuot ko yung pinaka-the best. Kaya tingnan nyo naman ang suot nila. Akala mo, manunood sa suna ni Bongbong Marcos? That is a sign na sila'y masaya sa kanilang pag-awit sa Panginoon. Palapakan natin sila, palapakan natin yan. Amen? Amen po ba? Ito ang number 8. Number 8, how do you know if you are far from God? Para malaman mo na malayo ka na sa Diyos, bitterness. Yung pong mga taong may bitterness. Ano yon? Anong bitterness? May nagtatanim ng galit, puot, sama ng loob. Tandaan niyo lagi yan. Yung galit, hinanakit, magpipinsan yan. Una, hinanakit. Pangalawa, galit.
ang pinakamatinding kwan yan, yung napupuot sa kanyang kapatid. Ang turing po sa Bible niyan ay killer. Oh, hindi nyo alam yon? Ha? May hanapin ako sa Bible, ha? 3:15. 1 John 3:15. Ito ang kategory ng bitterness. Ito ang kategory ng puot. Ito, tingnan nyo, ha? 1 John 3:15. The Bible says, tingnan ninyo, those who hate others are murderers. And you know that murderer do not have eternal life in them. Sa Tagalog. Sa Tagalog, ganito. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Kaya ikaw, love your enemy. Yung taong kinagagalitan mo, kinapupuutan mo, na ayaw mo makita ang mukha niya, pag nakita mo ang mukha mo, nasisira ang araw mo, subukan mong baliktarin. Mahalin mo siya, ipanalangin mo siya. Palapakan natin ang Panginoon. Magsitayo tayo. Ha? May natutunan ba kayo doon sa ating aralin? Taas ang kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. I will always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds, oh Lord. I will always love you. Even though I hurt you once, oh Lord, I thank you for saving my life. I will always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds, oh Lord. I will always love you. Even though I hurt you once, oh Lord, I thank you for saving my life. I'll be thankful to you, oh Lord. I will serve you with all my heart. I'll praise you till my last breath, and I will always love you, Lord. I'll be faithful to you, Lord. I will serve you with all my heart. I'll praise you till my last breath, and I will always love you, Lord. I will always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds, oh Lord. I will always love you. Even though I hurt you once, oh Lord, I thank
always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds, oh Lord. I will always love you. Even though I've hurt you most, oh Lord, I thank you for saving my life. Yes, O Lord Jesus. I will always love you, Lord. Panginoon, sa oras na ito, alam namin na inutos mo na mahalin ka namin ng buong puso, buong lakas, at buong pag-iisip at buong kaluluwa. Pero ang daming obstacle, ang daming mga pagsubok, mga problema na dumarating sa aming buhay. Kaya Lord, ikaw ang Diyos na mahabagin, maunawain. Alam mo ang pinagdadaanan ng bawat isa. Alam niyo ang kanilang mga kalagayan ngayon. Pero Lord, isa lang ang amin pong napagtanto. Ika'y tapat sa habang buhay. Itaas sa mga prayer requests, sa mga bag ninyo, wallet. Awitin natin, ika'y tapat sa habang buhay as our favorite songs, The Goodness of God. Doon tayo sa part ng ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat Sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, at ako ay nabubuhay. awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang ika'y mabuti magpakailanman, at ako ay nabubuhay. awitin ko Ang kabutihan ng Diyos. awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Taas niyo ang inyong mga dada, sabihin niyo, Hi El Shaddai, answered prayer na ako. El Shaddai, pinagpala mo na ako. Binalik mo na ang dati kong sigla. Amen. Lahat ay sumigaw na malakas na Amen. God bless you all. Manatili po tayong nakatayo. Dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Luluko ba niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak? Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang
at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang kinin mo na answered prayer ka na.